Hello mga mi! So finally at ito na nga't masisimulan ko ng maikwento kung ano yung mga ganap nung travel namin papuntang Hong Kong and Macau. Bali itong trip namin papuntang Hong Kong and Macau, pinlano namin to nung March or April pa. Actually napanaginipan ko lang na napunta ako sa Disneyland tapos nakakwentuhan ko yung friend ko at nabanggit niya sa akin kung gusto ko daw pumunta ng Disneyland. And then sinabi ko sa asawa ko tapos yun nga at napapayag ko siya. Ito nga po pala yung first trip namin ni Ate Awuja outside the Philippines. Kaya syempre mixed emotions talaga ako dito mga mi. Sa totoo lang na-anxiety ako habang palapit na ng papalapit yung araw tapos nagla last minute shopping kami. Syempre number one na inaalala ko ay kung makakapasa ba kami sa immigration. Kaya talaga hindi ako nagpo-post anything about this trip. Syempre ayoko ma-evil eye or ma-jinx yung gagawin naming trip, 'di ba? Sayang naman kasi. Ito nga pala yung time na nakapasa na kami sa immigration at papunta na kami doon sa aming boarding gate at kitang-kita niyo naman kung gaano kami kasaya ni Ate Awuja. Alam niyo ba si Ate Awuja may listahan pa nga ng mga dapat gawin o dalahin papuntang Hong Kong. At marami nga pala siyang tinandaan ng mga TikTok trends na gagawin daw namin once na nandun na kami sa airport. Pero alam niyo bang isa lang yung nagawa namin at siya lang yung nakagawa ng TikTok trends na gusto namin gawin. 5 AM nga ng madaling araw yung lipad namin papuntang Hong Kong at syempre nandito na kami ng alas 12 ng madaling araw. So sobrang excited nga ni Ate Awuja ay halos hindi po siya natulog at ayaw niyang matulog. Yung nakita nyo kanina halos wala pa yatang isang oras yung idlip niya pero gising ka agad siya. At finally nung boarding na, isa nga po siya sa nanguna sa pila para mag-board agad dun sa plane. Kasi priority naman talaga yung mga may dalang bata kapag magbo-board ng plane. Habang papasakay nga kami sa eroplano na to, naalala ko yung madalas na nilalaro namin ni Aloja sa Roblox. Alam nyo ba, nung mga pandemic, madalas kami naglalaro ng Roblox na nagpupunta kami sa iba't ibang lugar via plane. Tapos parang na-manifest yata namin. Kaya alam nyo mga mi, libre talaga mangarap. Kasi eventually, one way or another, mamamanifest din natin yan. Hindi naman to yung first time namin sumakay ng plane pero parang first time pa rin namin kasi sobrang excited pa rin kami at talagang inaabangan namin yung pag-take off. 1.5 nga lang siguro yung biyahe dito pero overall, aabutin ng 2 hours kapag sinama mo pa yung sa immigration. Hindi naman nainip sa Ate Awuja kasi kalaro niya yung kanyang kinakapatid na nasa unahan ng kanyang kinauupuan kasi sabay kami ng friend kong bumiyahe. By the way, DIY nga pala yung ginawa namin dito. First time namin lumabas ng bansa para mag-travel or mamasyal. Actually, dapat yung first namin siguro is Singapore. Nagpa-plan kami before noon, kaya lang napalipat kasi si Daddy sa Saudi. And finally, after renewing my passport for the third time, mga mi, third time, nakaranas na ng tatak. O diba? Huwag tayong susuko kasi lahat talaga ng mga pagkakataon sa buhay natin ay may takdang panahon para dyan. Tsaka nakwento ko before, nung kabataan ko, ayokong nagta-travel kasi ang idea ko ng travel is pupunta ka sa isang lugar, magpipicture ka, gagastos ka, tapos uuwi kang pagod. Kaso nga lang itong tumanda na ako, biglang bumaligtad yung aking personality at pagkatao and even my mindset at ang lagi kong nasa isip is to enjoy life to the fullest. Hindi man sa pagta-travel pero kung ano yung kaya mong marating or kaya mong gawin in this lifetime, just do it. Kasi para sa akin, napakaikli lang ng buhay. At para mas magaang at maging masarap yung buhay, is namnamin natin kung paano mabuhay. Kasi never na mababalik yung bawat segundo na nawala sa atin. Kaya kailangan habang nasa lugar tayo or kung nasaan man tayo, kailangan ma-appreciate natin lahat ng mga bagay na nararamdaman or nararanasan natin. That way, mas magiging fruitful at meaningful yung buhay. So nga pala yung nakita nyo kaninang papel, yan po yung immigration letter na ina-accomplish natin kasi ipapasa natin yan mamaya sa immigration. Baba nga namin ay agad kaming pumunta sa immigration kasi yun naman talaga yung unang dapat gagawin bago ka makalabas ng bansa nila or bago mo ma-explore yung kanilang bansa. Ang nakakatuwa dito mga mi, sasakay ka pa ng train bago ka makapunta ng immigration. Bali bumaba kami yata ng 2 escalator tapos sumakay kami dito sa train na to papuntang immigration. Itong train na to wala pa tong bayad. And syempre kung napapansin nyo, wala akong videohan ng immigration kasi bawal po sa kahit anong bansa ang mag-video ng immigration. Nakakatawa nga dito mga mi kasi halos walang tao. Tapos sobrang bilis lang ng immigration, halos walang tanong. O wala talagang tinanong sa amin. Kaya ang Mami RB nyo ay ang pangiti-ngiti na kasi nakapasa na. And ito na nga, nag-withdraw na kami dito sa Bank of China na ATM ng aming pocket money. Sa mga susunod kong video, sasabihin ko kung ano yung ginamit namin pang withdraw
draw, at kung ano-ano pang dapat nating malaman as a DIY traveler dito sa Hong Kong. Yan lang mga mi, see you sa part 2.